Welcome to the Little House Podcast. Hey yo, what is up you guys and welcome back to the Needle House Podcast. Yes sir, this is your boy Marcus II. Opo, ginagawa na nating podcast talaga itong channel. Pasensya na kayo kung medyo may mga background noise, no. I'm still experimenting on my audio. Yun, medyo nasisigaw ako. Nasanay kasi ako doon sa lumang gamit natin. Yung ginagamit ko kasi dati is a shotgun mic. At hindi ko masyadong gusto kasi dinig na dinig yung mga background noise, tapos hindi ko makuha yung gusto kong tunog ng boses ko, yung mala-podcast na tunog. But right now, I'm using a Samsung condenser mic. Ito. Yan. Siguro, pasensya na. Siguro, dinig pa rin yung mga background noise, yung fan, whatever, kung ano mang background noise yan. Pero, umorder na ako ng talagang pang podcast na mic, no, yung Mawono podcaster yata, something like that. Yun, inaantay ko lang siya. Kapag dumating yun, test agad natin, subukan natin, tignan natin kung anong magandang tunog. Depende. Pero again, I'm gonna be changing this. Sorry, inayos ko ng konti yung camera. I'm gonna be changing the format of this channel officially into a podcast. Hindi ko alam kung papalitan ko yung pangalan ng channel, no. But I might stick with Marcus II. Hindi ko pa alam. Pero of course, kahit magiging or maiiba na yung channel natin or yung format ng channel natin, I'm still gonna be talking about tattoos and all. Tungkol pa rin to sa tattoo, kasabwat pa rin kayo, nandiyan pa rin ang mga kasabwat natin, but mainly mas magiging pang podcast na talaga or pang podcast na talaga yung channel natin o yung style ng channel natin. Yun, pagpasensyahan nyo muna ngayon, medyo nalilito pa ako, naiibahan pa ako sa format natin. Still trying to learn on paano ba to. I know nag-upload na ako ng mga podcast dati, but pasingit-singit lang yun. But again, still, it's gonna be about tattoo, no? Ayun, so ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Eto, alam ko, marami kayong naka-experience na nito, nahusgahan at nasabihan ng mga negatibong bagay, no? Itong tanong na to, no, ang dalas kasi itong naitatanong sa akin, no? Parang, anong magiging itsura ng tattoo mo kapag matanda ka na? Anong magiging itsura mo pag tumanda ka? Diba? Naisip mo ba na kapag tumanda ka, papangit yung mga tattoo mo, magiging kulay green or whatever? Yun yung pinakamadalas na mga sinasabi sa atin, no? Sa ating mga maraming tattoo or mga talagang visible yung tattoo. At pag-usapan natin, ano nga ba talaga kung ano ang mangyayari sa tattoo natin kapag nagkaedad na tayo? Yun. Una sa lahat, no, mga kasabwat, no, kapag tumanda na ako, well, mas astig ako sa'yo kung wala kang tattoo, no. Syempre hindi naman siguro ngayon yung mga wala tayong masyadong nakikita ng mga matatanda na maraming tattoo, but sooner or later, syempre yung mga batch namin, yung mga nasa edad namin, kasi talagang nag-boom na yung tattoo eh. So kapag kami na yung mga matatanda most likely talagang makakakita na kayo ng mga matatandang may tattoo. At pero technicalities naman tayo. Ano nga bang maging itsura ng tattoo kapag tumanda ka? Well, depende yan, no. There are a lot of factors, no, sa kahihinat na ng tattoo mo kapag tumanda ka o kapag naluma yung tattoo,
no? Kasama din 'yun yung sa yung balat mo, 'di ba? Yung klase ng balat na meron ka, yung elasticity ng balat mo, 'di ba? Yung youthfulness ng balat mo kasi syempre um unang-una yung tattoo, of course it will fade, no? Kasi nasa loob lang ng katawan natin yung ink na yan eh. At patuloy yan na hindi yan naiiba mula nung nilagay hanggang pagtanda natin. It will remain a foreign substance sa katawan natin, no? At patuloy siyang susubukang alisin ng katawan natin, no? So kaya lumalabo yung tattoo. At ano pa? Siyempre, yung mga klase ng ink na ginagamit, ngayon, mas maganda na yung mga ink ngayon kumpara dati. So, yung matatanda, yung mga nagtatanong kasi noon, ang mga nakita nila, yung mga matatanda na yung mga ink na ginamit, yung mga lumang klase pa. O hindi pa talaga magaganda yung mga ink na gamit dati. Na talagang it doesn't end or it doesn't age well. Kumbaga, sabi nga nila, 'di ba? But of course, yung mga ink ngayon, hindi ko naman sinasabi na lahat, but yung mga ink ngayon talagang maganda kasi ako I already have a lot of tattoos na like around almost 2 decades na. Opo, ganun nakatagal yung mga tattoo ko or yung iba sa mga tattoo ko, and it looks good. No, wala akong nakikita na pagpangit sa kanya. Although no, yung lining is hindi siya mag-stay na talagang sobrang linis nung linya. Over the time, medyo kumakapal, lumalapad yung mga linya. That's why yung pagtatattoo or yung quality ng pagkakagawa ng tattoo is a factor as well kapag tumanda ka or kapag naluma yung tattoo mo, no? Kasi yung mga fine lines, yan yung mga nauuso ngayon, it doesn't really age well, no? Sometimes hindi talaga siya tumatagal ng sobrang tagal. Hindi ko naman sinasabi na nabubura siya, but mas madali siyang lumabo. Of course, mas manipis kasi yung linya. Mas konti yung tinta na nakapasok sa balat. So, mas madali siyang lumabo, mas madali siyang tumanda, mas madali siyang maluma. Yun. What else? Sa kulay, no? Things that or tattoos that really age very well is yung mga black and gray na tattoo. Especially yung mga Americana style na tattoo kasi sobrang bold lines, bold colors, talagang sobrang in your face yung style niya na talagang it will really age well. At isa yan sa mga foundation ko as a tattoo artist, no? Isa yan sa mga talagang pinanghawakan ko. Kasi dahil nga old school din yung mga nagturo sa akin, mas naging old school din yung style ko, old school din yung pananaw ko, at old school din yung style ko ng paggawa ng tattoo. Although, syempre, we learn along the way, nag-evolve, natututo tayo ng mga bagong bagay, mga bagong style, at napapagsama-sama ko yon. But, my fundamentals are very old school, na talagang lining, kung lining. Hindi pwedeng walang lining. If hindi ka magla-lining, well, nothing against people or tattoo artists na hindi nagla-lining, but para kasi sa akin, at base sa experience, sa turo, 'di ba? Yung lining kasi yan yung bakod na pumipigil dun sa tinta na mas kumalat pa. Ganon yung natutunan ko, ganon din yung naging prinsipyo ko sa pagtatattoo. At most of the time yung mga talagang ginagawa ko, syempre hindi naman maiiwasan na gumawa ako ng fine lines, hindi maiiwasan na gumawa ako ng mga makabagong tattoo, mga bloodlines or whatever, no? Kasi syempre depende yan sa customer, lalo na noon, no, nung talagang nagtatattoo ako or yung main source of income ko is tattoo. So talagang kung anong gusto ng customer, be it. Yun, of course, syempre,
pinapayuhan ko din sila. Hindi naman porke or hindi naman dahil hindi ko gusto yung design or yung style ng tattoo is hindi ko na gagawin or hindi ko na susundin yung customer. Syempre, batuhan kami ng ideas. Sasabihin ko yung nalalaman ko, ituturo ko sa kanila, and as long as na heads up ko sila, 'di ba, na set ko yung expectations nila. Kung gusto pa rin lang i-push yung gusto nila, well, wala tayong magagawa doon. Boss natin ang customer, 'di ba? Pero syempre, ang mahalaga doon is pinapangaralan natin sila, tinuturuan natin sila proper education para sa customer, para hindi rin bumalik sa atin as a tattoo artist. Ayun, medyo naliligaw na tayo. Balik tayo sa topic, no? Ano nga bang mangyayari sa tattoo kapag naluma? Sa kulay, there are a lot of colors na doesn't really age well. Katulad ng yung mga light colors talaga. But meron ako yellow, pero medyo gold na siya. Matapang yung pagka gold niya, no? At it aged really well. Pero ito yung mga pink, yan, halos nawala na. Halos lumabo na. Sky blue, yan. Pero ito, ayun, yung mga sky blue medyo lumabo na talaga. Medyo malaki na yung naging diferensya niya simula nung bago pa lang. Ano pa, what else? Red ink, it aged really well, no? Especially kung maganda yung pagkakagawa, maayos yung pagkakagawa, professional yung pagkakagawa. It aged really well, no? At gaya nga nasabi ko kanina, black and gray, ageless yan. Sobrang ganda yan. Lalo na kung maayos talaga yung pagkakagawa. Linings and all, color packing, shading, 'di ba? Iba talaga kapag maayos yung pagkakagawa. And syempre, tapos na tayo doon sa mga tattoo or mga technicality sa tattoo. Syempre sa customer naman, paano mo ba inalagaan yung tattoo? Ano bang klase ng pamumuhay yung ginagawa mo? Lagi ka bang nasa dagat? Lagi ka bang nasa initan? 'Di ba? It also affects yung aging ng tattoo. Pero kasi ito yung talagang napansin ko kasi ako yung utol ko, no. Madalas siya nagmo-motor. Although nag-cover naman siya. Di ko alam, sa init siguro, ultraviolet rays or whatever shit, no. Mabilis lumabo yung tattoo niya, pati yung kulay, no. Pero yung sa airmat ko, no, mas luma pa yung tattoo niya. Parang habang tumatagal, hindi mo nakikitang naluluma. Nanay ko kasi, syempre babae, naglo-lotion, 'di ba? Alaga sa balat. So, mas maganda yung aging ng tattoo niya. At kung ikukumpara mo siya dun sa kuya ko na laging nakabilad sa araw, nagmomotor, yun, iba yung nagiging aging niya. Kahit naman ako lagi din ako nagmomotor, hindi rin ganun kaganda yung pag-age ng tattoo ko. Ayan, sa kamay lalo, ang bilis lumabo. Kasi, pag nagmomotor, hindi naman ako mahilig mag-gloves. At, ayun, mabilis siyang lumabo, no? At hindi rin naman ako pala lotion. Naglo-lotion lang talaga ako kapag nasa office ako. Kasi nga, naka-aircon, 'di ba? Malamig, malakas mag-dry yung balat. Pag nagda-dry kasi yung balat ko, makate, nakakainis. So, I have no choice. Talagang naglo-lotion ako. So, pag may nakakakita sa akin, parang maarte or what. Hindi. Kasi ang lakas mag-dry nung balat ko dahil nga sa tattoo. Siyempre, scar tissue na yan. At mabilis siyang mag-dry. So, yun. Lotion, vitamins, tubig, lahat yan. Nag-exfoliate ka ba? Kasama yan sa mga nakaka-apekto sa pagtanda ng tattoo mo or pagluma ng tattoo mo, 'di ba? Kasi kung hindi ka rin maalaga sa balat, wala, ganun din. Your tattoo will not age very well. At syempre, sa pagkain, vitamins or whatever, yun, maraming klase. We also have yung mga talagang hindi kaputian, yung tattoo sa kanila, sometimes it doesn't age very well.
Then kasi masyadong mataas yung, alam ko mataas yung melanin nila kaya mas darker yung skin tone nila. At mas mataas yung melanin, mas natatakpan yung kulay ng tattoo. Pero 'di ba sa mga foreigner, sa mga puti, hindi naman sa lahat ng foreigner, sa mga puti, mas matingkad yung tattoo nila kahit luma na, matingkad pa rin. Kasi mas konti yung melanin nila. Plus, yung mga foreigner naman, yung mga puti, ang downside naman ng mga ganun, sila yung mga mas prone sa skin cancer. Yan. So, there's ups and downs, no, sa pagiging puti. Yun. Pero yun, sa atin mga Pilipino, marami na ako nakita na tattoo na really aged well. Sa tagal ko na sa industriya, may mga tattoo ako nakita na talagang hindi kumupas, hindi na luma. Pero meron din mga tattoo na ilang taon lang na luma rin. Kahit ako, may mga gawa ako na ganun. Nagtataka ako, ba't parang ang bilis na luma? Pero syempre, you have to take into to consideration yung trabaho nila, ano bang ginagawa nila, at paano nila inaalagaan yung balat nila. So yun, yun yung mga bagay na nakakaapekto. Pero all in all, maluma man yung tinta, maluma man yung ink, maluma man yung linya, yung kulay, ang mahalaga dyan kasi is nandyan yung tattoo. Isa yan sa pinakatumatagal na body modification. That's why kaya sinasabi namin na talagang ganda kapag nagpa-tattoo ka is may meaning. Kasi habang buhay mong makikita yan, habang buhay mong kasama. At habang tumatanda ka, 'di ba? Nagiging reminder yan kung ano mang gusto mong maalala dun sa tattoo na yan. Kaya sabi ko nun, 'di ba? Para sa akin, bilang artist, bilang tattoo artist, hindi ako masyadong, alam mo yun, hindi ako sobrang dun lang sa aesthetic ng tattoo. But of course, dun sa meaning ng tattoo, and also, ano nga ba yung naramdaman nung client nung tinatatuan siya? Ano nga bang significance nun sa kanya, 'di ba? Kasi hindi naman dahil yung hindi naman sa design lahat nung nung meaning para sa tao. Sometimes yung sakit din nung pagpatatattoo or yung araw na yon nung nagpatattoo siya para hindi niya makalimutan yung araw na yon, o yung lugar na pinuntahan niya para hindi niya makalimutan yung lugar na yon. Whatever meaning it is that they have, kahit sabihin mong basurang tattoo lang yan or pangit na tattoo lang yan, for lack of a better term, no? Pangit man, sabihin natin, yung tattoo. But if it means a lot para dun sa nagpa-tattoo is, that's it. Okay na yun. 'Di ba? Kasi kung iisipin nyo nga, 'di ba? Yung mga tattoo sa Kalinga, 'di ba? Kalawang Od. Technically, hindi naman sila perfect lining, 'di ba? Hindi naman sila, it doesn't really age well as the modern tattoos, yung ink na gamit, yung kulay, 'di ba? But para sa kanila, yung meaning nun is iba, 'di ba? Katulad noon, di naman basta-basta ka lang makakapag-tattoo, 'di ba? Sometimes ganun din yung sa loob ng kulungan, 'di ba? Sinasabi nung iba, pangit ng tattoo, parang galing kulungan or galing ng kulungan, napangitan sa tattoo, but hindi nyo kasi alam kung ano yung meaning nun para sa kanila. Hindi naman lahat ng nakukulong tigpapatattoo lang ng trip nila, 'di ba? Kasi yung iba, ako marami na akong nakita yan, marami na rin ako nakausap about to sa mga tattoo na nakuha nila sa loob ng kulungan. Ano yung significance nun, 'di ba? So you can't really judge a person, no? Kahit din yung itsura ng tattoo, kahit sabihin mo na it will not really age well, if there's a significant meaning para sa kanila, kahit alam nilang hindi tatanda ng maganda yung tattoo, kinukuha pa rin nila or pinapagawa pa rin nila. At yun yung importante doon. Yun lang naman. So, ayun, sana marami kayong natutunan or sana nagustuhan nyo itong video na to. Medyo kasi yung topic na to, no, medyo personal para sa aming mga may tattoo, sa aming mga tattoo artist. So kaya talagang pinaglaanan ko ng oras yung video na to.
Ayun, yun lang. O nga pala, kung hindi ka pa nakasubscribe or kung bago ka sa channel natin, please do subscribe and click the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. And mga kasabwat, expect this type of format para sa mga video natin. It will be more of a podcast na at I'll be calling this show the Needle House Podcast. Not sure if I'm still gonna be uploading this sa Spotify, pero sa YouTube, upload ko pa rin yan. Okay, yun lang. Peace out. Welcome to the Needle House Podcast.